sana makikita natin sa kagandahan ng sikat ng araw, sa kagandahan ng simoy ng hangin, sa lahat ng mga bagay na meron sa umagang ito ay isa sa pinakamagandang paraan upang ibalik natin ang mapuren sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, lahat ay nasa kanilang tahanan. Sa umagang ito na mapurin tayo sa Panginoon at sumamba sa Kanya. Purihin natin siya kung may kagalakan. Lahat ng nilalang ay purihin siya. Makapangilingan ng ating Diyos. Siya yung Diyos na dapat lamang purihin. Purihin natin siya mga kapatid. I want to praise you, Lord. Much more than I do, I want to praise you, Lord. Much more than I do, learn to seek the grace, the knowledge of your grace. I want to praise our God. I want to praise you, Lord. Much more than I do, I want to praise you, Lord. Much more than I do, learn to seek your face, the knowledge of your grace. I want to praise the living God. Birds in the sky, sing the songs to you. Trees in the wind, lift their arms to you. And I want to lift my arms to you. I want to praise the Lord. Much more than I do, I want to praise you, Lord. Much more than I do, learn to seek your face, the knowledge of your grace. I want to praise, worship God, praise you. Birds in the sky, sing the songs to you. Trees in the wind, lift their arms to you. And I want to sing, and I want to lift my arms to you. I want to praise you, Lord. Much more than I do, I want to praise you, Lord. Much more than I do, learn to seek your face, the knowledge of your grace. I want to praise you. Sing together, praise God. Birds in the sky, sing the songs to you. Trees in the wind, lift their arms to you. I want to sing, I want to lift my arms to you. I want to praise you, Lord. Pwede natin siya. Salamat natin sa piling. Pasalamatan natin siya sa umagang ito. Pinupuri kita. Pinupala ng mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa isang magandang umaga na pinagkaloob mo sa akin. Isang maniwala sa sikat ng araw. Sasabi na ikaw ay buhay.
buhay. O aming Diyos, tulungan mo kami na sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Sa kabila ng aming nararanasan, pupurihin ka namin, O Panginoon. Ikaw ay dakila at karapat-dapat lamang namin sa mali. Ikaw ay dakila at karapat-dapat ang naming pasalamatan. Ikaw ay dakila at karapat-dapat ka lang namin purihin. Sa umaga ito, sa pag-aalitan namin. Diyos mo, aming mga puso, bigyan mo, sigdan mo, sigdan mo ng kasiyahan, kapayapaan na nagagaling sa inyo, Lord God, ay sumaamin sa umagang ito. Ito ang aming panalangin sa inyo, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Tuloy natin siya, mga kapatid, at tayo magpasalamat sa Kanya. Awitin natin how great our God is, how great Thou art. Worship God. How great, wonderful God. Oh Lord my God, how great Thou art. This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. Panginoon, salamatan ka. Ang buhay na pasasalamat ay para lamang sa iyo. Sa umagang ito, at sa bawat buhay na aming pinilalatin ng sa mundo, patuloy kami magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Sa anumang kalagayan ng aming buhay, purihin ka natin. Maraming Diyos sa buhay. Maraming salamat sa iyong kapurihan, sa iyong magpakalanman, o aming magsamba at pagluwalhati sa iyong pangalan. Ay palapit niya sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Muli, ito na naman ang araw at oras na dapat nating ilaan ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Actually, hindi nga kada linggo lang eh. Araw-araw ng ating buhay dapat nating inilalaan para sa pagpakilala sa Kanya. Kaya sa umagang ito, nawa datnan kayo ng mensaheng ito na nasa mabuting kalagayan at mapayapang kalagayan. At ang lahat, hindi naman tayo lahat pinagkulang. Lahat, alam niyo mga kapatid, dito natin maunawaan yung kadakilaan ng ating Panginoon. Sa kabila ng mga nangyayari sa ating mga paligid, sa kabila ng ating kakulangan, kasalatan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kaya sa umagang ito, makinig tayo ng Kanyang salita. Nung nakaraang linggo, naalala natin na tinalakay natin yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Muling pagkabuhay. Tinalakay natin nung nakaraang linggo na ito ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng bagong buhay. Ngayon sa umagang ito, inline pa rin sa topic natin, ang pang-monthly theme natin ay is all about the work of Christ, His finished work. Kaya nga sa umagang ito mga kapatid, maunawaan natin na ang pinakamalagang mensahe ay
ang ginawa ang tinapos ng ating Panginoong Jesus sa krus. Alam niyo mga kapatid, kung uunawain lang natin lahat, halos karamihan sa mga tao nakarinig na ng Ebanghelyo. Hindi ba nagtatanong ang lahat? Hindi ba nagtatanong ang bawat isa? Bakit hindi nagtitiwala sa ating Panginoon? Bakit ganun, Lord? Narinig naman nila ang mensahe, bakit hindi nila pinanampalatayanan? Actually, mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon, isa sa dakilang hadlang kung bakit hindi nagtitiwala ang tao sa Diyos. Alam niyo ba kung ano yung pinakadakilang hadlang? Ito yung pagmamalaki sa harapan niya. Pride. Kaya one of the most enemy of the cross is pride. Ito ang pinakakaaway ng Diyos. Ang cross. Kaya nga, pansin niyo mga kapatid, paano maniniwala ang tao kung malaki ang tiwala niya sa sarili? Paano mananampalataya ang tao sa Panginoon kung ang kanyang pinawala ay natagpuan sa kanyang sarili? Kaya mga kapatid, nagmamaunawaan natin na dapat munang mababa ang ating mapagmalaking puso upang tuluyan na tayong magtiwala sa Panginoon. Napakahirap para sa mga panahon ngayon. Alam niyo, ang kultura natin, hindi nilingit sa kaalaman ng lahat ng media. Maging ang pag-aaral, tinuturuan ng bawat isa na dapat mag-excel ka sa lahat. Ikaw dapat ang pinakamagaling, pinakamataas sa media naman, sa mga commercial. Ang definition na lang, pero ang definition ng pagiging maganda ay maputi. Ang pagiging successful sa buhay ay maraming pera. Ang lahat, alam niyo mga kapatid, ang lahat ay gustong maitaas ang sarili sa iba. Upang maunawaan natin ang Ebanghelyo, dapat nating makilala na tayo ay mababa sa harapan ng Diyos. Kaya nga lagi ko sinasabi, kung iisipin lang natin mga kapatid, kung i-compare lang natin ang bawat isa sa bawat isa, maaaring may mas mabuting tao sa atin. Pero kung ikukumpara natin ang ating sarili sa Diyos, lahat tayong nagkasala. Kaya nga, pride is our greatest enemy. Ito ang pinakakalaban natin. Sapagkat ang taong mapagmalaki ay nagiging kaaway niya ang Diyos. Kaya sinasabi sa James 4:6, God opposes the proud, but shows favor to the humble. So, ibig sabihin, God opposes the proud. Ibig sabihin, kinakalaban niya ang mga taong matataas, mapagmalaki, at binibigyan niya ng biyaya ang taong mapagpakumbaba. Kaya nga napakahalaga para sa Ebanghelyo na makilala natin na mababa ang Diyos. Ay mababa tayo. Tayo makasalanan upang tayo lumapit sa Diyos na pinanggagalingan ang kaligtasan. Kaya ito sa pinakamahirap nating makita, pero nagmamalaki na tayo sa bawat isa. Kapag nakita natin na nahihirapan tayong aminin sa sarili natin na tayo mali. Diba? Ang pinakamahirap na word sa panahon ngayon, alam niyo ba kung ano? Ang word na sorry. Minsan nagsasorry kasi ganito. Kumbaga naghahanap tayo ng masisisi kaysa akuin natin ang ating kasalanan. Ang pride din ay nagbibigay sa sarili na ang lahat ay dapat ako. Dapat nakikilala ako. Dapat kapag sinabing mabait, dapat ako yun. Dapat kumbaga, ang lahat nakasentro sa iyo. Kaya kapag iniisip yung mga kapatid, kapag ang isang tao ay magagalitin, kasi siya ay mapagmalaki. Ang gusto niya sa lahat ng nasa paligid niya, ay sumasang-ayon sa kanya. At kapag hindi sumasang-ayon sa kanya, magagalit. Kaya mga kapatid, maunawaan natin na itong pinakamahalagang bagay naalala ninyo mga kapatid, nung nakaraang linggo, sinabi ko kailangan mamatay ang ating sarili upang mabuhay ang Diyos. Mabuhay ang ating Panginoon Jesus. Kaya
Sinasabi nakaraan about dying to ourselves to be alive with Christ. Ang ibig sabihin nito mga kapatid is dying with our pride. Mamatay ang ating pagmapagmalaking puso upang mabuhay ang Panginoon sa atin. Kung nga, mamatay ang ating yung dying with ourselves, Lord, lagi natin iniisip, dapat meron akong ganito kasi ako ganun. Maunawaan natin mga kapatid, na kapag naunawaan natin ang Ebanghelyo ng Panginoon, in a deeper sense makilala natin kung gaano kabanal ang Diyos. Maunawaan natin sa umagang ito na kailangan ng sarili natin. Hindi ako nagsasalita rito. Guilty rin ako sa mga sinasabi ko sapagkat ako mismo nilalabanan ko ang sarili kong pagmamataas. Pinapako ko ito sa pamamagitan ng pag-aalala sa krus na ginawa niya sa akin. Kaya sa umagang ito, ang ating sermon text ay matatagpuan sa Philippians 2:6-8. Kung tayo may salita ng Diyos, kung tayo may mga Biblia sa umagang ito, tayo makibuklat sa Philippians, mga taga-Pilipos 2:6-8. Sinasabi rito sa wikang Ingles, who being a form of God, though it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant, and was made in likeness of men. 8. And being found in the fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Sa wikang Tagalog, sinasabi rito na siya bagamat nasa ating Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panamnan sa pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasa na sumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Tayo pumikit at sa mananal ng manalangin at ihasa sa ating Panginoong Jesus. Ihasa sa Diyos sa umagang ito na tayo ay kabayan. Yung banal, takila at kapangyarihan sa lahat. Tulungan mo kami. Kami ay makasalanan. Tulungan mo kami na maunawaan ang iyong Ebanghelyo, maunawaan ang iyong salita. Damat siyang beses na ito namin napapakinggan. Nais namin na maging sariwa ito sa aming mga puso. Tulungan mo kami. Sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus, lumalapit kami sa inyo. Nagpapakumbaba. Pusugin mo ang aming kaluluwa sa umagang ito. At Panginoon, maghari ang iyong salita sa aming puso. Ito ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So sa umagang ito mga kapatid, ang ating message sermon is while looking at the cross. Yung inline sa team natin, finished work of Christ. While looking at the cross, how humble am I? Gaano ako mapagpakumbaba? Minsan isipin natin na tayo mapagpakumbaba. Kung ititrace natin ang ating sarili sa ating sa bawat kapwa natin, maging na kagaya ng sinabi ko kanina, kapag ihambing natin ang ating sarili sa kapwa natin, maaaring makita natin na mas mapagpakumbaba ako sa kanila. Ngunit kung isipin natin ang binasa nating talata sa umagang ito, kaya nga sinasabi rito na siya'y bagamat nasa ating Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat ba ng pagkapantay niya sa Diyos. Baga ang ating Panginoon Jesus, bagamat siya'y Diyos, siya'y nagkatawang tao, He humbled Himself. He made Himself natin. Kaya nga sa umagang ito, maunawaan natin na sa pamamagitan ng salitang ito, na ang ating Diyos ay kinakalaban niya ang mapagpalalong puso. Dapat nating makilala ang ating Panginoong Jesus. Ginawa niya sa krus. Kung paano siya namatay para sa ating mga kasalanan. At muli siyang nabuhay pagkatapos ng 3 araw. At siya ngayon ay nasa kanan ng Ama. At ang lahat ng tukod ay luluhod. Ang lahat ng labi ay magsasabi na ang Panginoong Jesus ay Panginoon. Kaya mga kapatid, maunawaan natin ang mensahe ng Ebanghelyo na
kung ito'y hindi natin makilala, kung makikita natin ito, mababasa natin ito, at maririnig natin ito, gamit ang ating gamit ang ating puso ng pagmalaki, hindi tayo magtitiwala sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ang unang puntos mga kapatid ay sinasabi nga ito, who am I compared to God? Kaya nga basahin natin maigi sa Philippians 2 verse 6, doon tayo ang pinakaunang puntos natin ay verse 6. Sinasabi rito, na siya'y bagamat nasa aming Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kaya mga kapatid, maunawaan natin kung gaano natin kakilala ang Diyos, kung gaano natin siya sinasamba, kung gaano natin siya pinapasalamatan, kung gaano natin siya inaalayan ng ating mga panahon at oras upang makilala at masaliksik natin ang kanyang mga salita. Maunawaan natin mga sa kapatid sa umagang ito na sinasabi we are children and sons of our culture. Na lahat tayo ay produkto ng kultura at mga kaugalian na meron tayo sa mundong ito. Hindi natin masisi ang bawat tao kung bakit sila mapagmalaki, kasi pinalaki silang dapat maging independent. Pag malaki sila, pinalaki sila na dapat ikaw ay mataas sa iba at iba ay mababa. Nagagamitin ng iba. Gawin mong apakan ng iba para maitaas ang sarili. Nauunawaan natin mga kapatid na ang lahat, alam nyo, makikita natin, bakit ba naghahanap buhay ang mga tao? Sabi sa salita ng Diyos na maging masiyahan na tayo kung meron tayong makakain, kung meron tayong matutuluyan na bahay, kung meron tayong damit na meron tayo. Ngunit pansinin nyo sa umagang ito, ang bawat tao nakatingin na maging successful sa mundong ito. Na mas mahigitan pa ang yaman ng iba, na mas mahigitan pa ang talento ng iba, na mas mahigitan pa ang lahat. Hindi inuunawa ang Diyos ay higit sa lahat. At kung tayo man hindi natin siya kayang higitan. Pero kung inaakto natin na para bang ang pinaka-aim natin ay mataas tayo sa lahat, nagiging kaaway tayo ng Ebanghelyo. Nagiging kaaway tayo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya na He opposes, kinakalaban niya ang mga mapagmalaki at binibigyan niya ng biyaya ng mapagpakumbaba. Maunawaan natin na ang oras na nung time na naunawaan natin ang Ebanghelyo at tumimo ito sa ating puso at nanampalataya tayo sa ating Panginoon, ito'y dahil sa kanyang biyaya. Kasi niyo mga kapatid, paano ang isang bulag na makakakita? Paano ang isang makasalanan na makakilala sa Diyos? Di ba dahil ito sa biyaya? Kaya ang biyayang ito ay nagbigay sa ating pusong bato, pusong mapagmalaki, mapagmataas, na kumilala at magpasalamat sa Diyos araw-araw. Ang biyayang ito nagbigay sa ating mga mata ng paningin. Dati hindi natin siya kilala. Ngayon mas kilala na natin siya dahil sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ang lahat ng bagay na unawaan natin sa biyaya, kaya nga yung pananampalataya na pinag-uusapan natin nung nakaraan ay dahil ito sa biyaya. Lahat tayo nagtitiwala dahil binigyan tayo ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga maunawaan natin mga kapatid, na para natin makita ang liwanag ng Ebanghelyo, ay dapat itong maramdaman at mabuhay mula sa ating puso. Hindi ito yung understanding lamang, oops, narinig ko, naintindihan ko, Christian na ako. Hindi mga kapatid. Nawa sa umagang ito, saliksikin natin ang ating puso. Kung ang ating puso ba ay nagnais na makarinig ng salita ng Diyos, at nagnais na magpurihin at sambahin ang pangalan niya. Kung ang ating puso ay naging mapagpakumbaba at laging tinataas ng Diyos. Kaya nga kapatid, kaya ko nasabing ito, dahil sinasabi sa 2 Corinthians 4 verse 4, makibuklat po tayo mga kapatid. Sinasabi rito, in whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not,
Sinasabi na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Sino ba ang Diyos ng sanlibutan ito? Hindi ba ang hari ng kadiliman? Si Satanas? Paano niya binulag ang sanlibutan ito? Sa pamamagitan ng pagtatanim sa puso na mapagmalaki. Mapagmalaking puso. Binulag niya ang lahat upang hindi makakilala sa Diyos. Sapagkat ang gusto lamang mataas ng bawat tao ay ang kanyang sarili, higit pa sa Diyos. Ngayon mga kapatid, maunawaan natin sa umagang ito. Sinasabi rito na upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo. So, ibig sabihin, upang sa kanila ay hindi nila maunawaan ang Ebanghelyo. Tapos sinasabi, ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya mga kapatid, maunawaan natin. Salamat sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Nakilala ko na ako'y makasalanan. Nakilala ko na ako ay nangangailangan ng biyaya. Kaya mga kapatid, maunawaan natin sa umagang ito na hindi tayo pinanganak dito sa mundo para lamang sundin ang ating mga kalayawan. Hindi tayo pinanganak dito sa mundo para lamang tupadin ang ating mga pangarap. Pinanganak tayo sa buong mundo upang maluwalhati ang siyang lumikha sa atin. Maunawaan mo yung mga kapatid sa bilang ilustrasyon. Ang isang gitara ay hindi siya nilikha upang magkumpuni ng mga gamit. Kahit anong gawin mo sa gitara, maliban na lamang na nagamit sa purpose nito, hindi ito magiging produktibo. Ganun din naman ang tao. Aanhin pa ng tao. Makamtan niya man ang buong sanlibutan ito, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Maunawaan natin mga kapatid na ang isang gitara, upang makita natin ang kagandahan nito, dapat itong tugtugin ng isang mahusay na manunugtog. Magamit ito ng Diyos para sa kanyang kapulian. Hindi pwedeng magmalaki ang isang instrumento sa kanyang tagapagtugtog na siya'y magaling. Kung wala ang tagapagtugtog ng instrumento, walang silbi ang instrumento. Ang gitara ay hindi makakapagbigay ng magandang musika kung wala ang manunugtog. Ganun din naman ang tao. Hindi maunawaan ng tao ang purpose kung bakit siya naririto. Kung hindi niya kilalanin na kaya siya nabuhay dito sa mundo ito upang makilala sa buhay niya ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya nga sinabi ko nung unang puntos, sino ako para ikumpara ko sa Diyos? Ang ating Panginoong Jesus, pagkapat siya Diyos, hindi niya isinantabi niya ang pagiging kumbaga kapantay niya sa Diyos. Ganoon din naman tayo mga kapatid. Sa pangalawang puntos, how humble I am compared to Him. Gaano ako mapagpakumbaba. Paulit-ulit ko ang sinasabi kanina na hindi natin maunawaan ang puntos ng Ebanghelyo kung hindi natin ito nakita ang Panginoong Jesus at nakita natin. Marami sa mga kapatid, marami sa atin na nagsasabi, dapat naririto ang ating kapatid, na dapat narito para marinig niya ang Ebanghelyo. Nawa sa patuloy na pakikinig natin, huwag natin isipin dapat narinig nila. Mas kailangan natin ang Ebanghelyo. Alam niyo ang Ebanghelyo, hindi ito, ang main purpose nito ay iligtas ang mga naliligaw. At kapag sila'y naligtas, manatili silang ganun. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapaalala sa kanilang puso na ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan. At dapat tayo magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, kagaya rin naman ng ginawa ng aking Panginoong Jesus. Kaya nga sinasabi na nga, ang lahat ay gusto maging, everyone wants to be something. Everyone wants to be something while Christ made Himself nothing. Kaya mga matinaw ang gusto ng lahat ay maging kilala, dakila, at alam mo, mataas sa lahat. Ngunit ang ating Panginoong Jesus kabaligtaran.
He humbled himself. Ibig sabihin, he humbled himself. He made himself nothing. Nawa maunawaan natin mga kapatid sa umagang ito. Sabi, we are hearing the gospel, but we are not listening. Everyone wants to speak, but doesn't want to listen. Alam mo ang pinaka-epekto ng pagmamalaki sa ating puso. Halimbawa, kagaya nito. Sino ba yung nagsasalita niyan? Hindi naman nag-aral niya hindi naman siya kilala, mangaral, o hindi naman siya nakatapos ng kahit Bible school man lang. Sino ba yan? Pastor na ba yan? Hindi naman yan. Mga kapatid, huwag niyong tingnan. Huwag niyong tingnan ang nagsasalita. Tingnan ninyo ang sinasabi kong totoo. Kaya nga mga kapatid, naunawaan niyo, isa sa dahilan kung bakit ang mga tao sa panahon ng ating Panginoon Jesus ay hindi nagtiwala sa Kanya kasi nakikita niya, hindi ba dito ang Panginoon Jesus sinasabi nila, itong Hesus Kristo na anak ni Jose, anak ng karpintero. So sa pamamagitan ng pagkakakilala nila sa tao yun, hindi nila paniniwalaan ng tao yun sapagkat alam nila na mas magaling pa sila sa tao yun. Nawawala natin mga kapatid na ang pagiging humble ay makakapagbigay sa atin ng karunungan. Sabi nga, everyone wants, kaya nga sinabi ko kanina, we are hearing the gospel but we are not listening. Sabihin, narinig natin ang Ebanghelyo, ngunit hindi natin ito inuunawa sa ating puso. Sapagkat alam natin na kapag sinabing Ebanghelyo, dapat ang ating Panginoon Jesus ay masusunod. Dapat siya ay maging Panginoon ng ating puso. Pero tayo, hindi natin mai-accept sapagkat alam natin na mas gusto kong gawin ang sarili ko. Gusto kong gawin ang mga gusto ko. Kaya mga kapatid, naunawaan ninyo kung gaano ka-stumbling block itong mga sinasabi ko. Itong mga sinasabi kong katotohanan ay hindi kayang sikmurain ng mapagmalaking tao. Kaya nga, sinabi ko kanina, everyone wants to speak, but doesn't want to listen. Alam mo, sa pinaka-ugali ng mapagmalaking tao ay gusto niya lagi siyang nagsasalita. Makita niyo ang Facebook ngayon, makita niyo ang social media ngayon, lahat ay kanya-kanyang opinion. At laging tinutulig sa Pangulo ng ating bansa. At sinasabi, ganito. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin. Sabi nga ng ating Pangulo, kung nung sila ay nasa posisyon, wala naman silang nagawa. Ngunit nung ibang nasa posisyon, ang daming nasasabi. Isa ito, pag tingnan natin ito sa spiritual side, mahilig makipagdebate, mahilig makipagtalo, ginagamit ang salita ng Diyos. So mga kapatid, ganito ang sinasabi na sa isang nagtatalo, sa dalawang taong nagtatalo, ang gusto lang niya marinig ang kanyang sarili, hindi siya makikinig. Nakikinig siya para makilala na may mali ang nagsasalita at doon niya ito haatake. Mga kapatid, maunawaan natin na para talaga natin maunawaan ang Ebanghelyo, dapat natin kayapain ang ating puso. Na huwag natin isipin na mataas ang ating sarili, kundi mataas ang ating Diyos. Na maging sentro ang Panginoon Jesus sa ating buhay. Nawa sa umagang ito, maisip natin, gaano ba ako mapagpakumbaba? Kasi itong pagmamalaki ng aking puso, ay ito'y nagiging dahilan kung bakit hindi ako tuluyang nakakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Maaaring matagal na tayo mga manampalataya, pero patuloy tayo sa mga bagay-bagay na pagsuway sapagkat hindi natin naunawaan ang biyaya. Nawa maunawaan natin na sinasabi the gospel message, Christ made Himself nothing for us to be something, to be for us to be something so that Christ will be object of our boasting. So ibig sabihin, nagpakababa ang ating Panginoong Hesus, bagamat siya'y Diyos, siya'y naging tao. Pag sinabing siya'y nagpakababa kagaya ng tao, ginawa niya ang sarili niya na walang pagmuluhan natin. Para nang sa ganon, ang lahat ng mananampalataya sa Kanya ay magiging something. Tayo ay magiging anak ng Diyos. Kaya nga maunawaan natin mga kapatid na sa sarili natin.
ang Panginoon ba ay nagiging dahilan kung bakit tayo mapagmalaki? May isang bagay lang na makikita ninyo, mga kapatid. Kaliwat kanan, maraming mapagbigay sa panahon ngayon. Ngunit, tingnan mo, Rayson. Kanya-kanya pa-picture, ganito. Hindi sa tinutulig sa ako ang mga nagbibigay. Humahanga ako sa kanilang sapagkat sila'y nagbibigay. Ngunit ang pinaka-dahilan nito dapat ang Panginoong Hesus. Ang pinaka-motive ng ating pagbibigay ay hindi para ipakilala natin sa lahat na tayong mapagbigay. Kaya nga may natuwa ako nung nakaraan, may narinig akong nagbigay. Sabi niya, ito magbibigay ako. Gusto niyang picturean ng mga tao. Sabi niya, hindi ako tatakbong politiko. Hindi ako tatakbong, kaya ako hindi na kailangan ng picture. Magbibigay ako. Hindi ko na kailangan ipaalam sa lahat. Kulang na lang yung sentence. Yun na eh. Hindi ko na kailangan ipaalam sa lahat sapagkat alam na ng Diyos ang nasa ng aking puso bago pa ako magbigay. Maunawaan natin mga kapatid na at pang object ng ating magandang loob, humbleness, ay ang pinaka-object nito, itaas ang Panginoon. Bakit ka naging masanurin? Dahil ba gusto mong dahil ba ikaw ay Christian? O dahil ang Diyos nagbigay ng biyaya sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo? Pagamat tayo makasalanan, inaring na tayo walang kasalanan nung tayo nagtiwala sa Kanya upang ang maitaas hindi ang ating mga sarili, kundi ang ating Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Naging mapagbigay ako, oo, sapagkat nauna na ako nakatanggap ng biyaya ng Panginoon. Nang sa ganun, ang ating Panginoon ang mataas. Maunawaan natin sa mga kapatid sa umagang ito na ito ang pinaka-object ng gospel. Na bagamat marami tayong mabubuting gawa ay nagiging oppose sa Diyos. Kaya nga sinasabi sa salita niya, nakalimutan kong ilagay yung verse, Bible verse, sinasabi niya na ang ating mabubuting gawa ay parang basahan lamang sa harapan ng Diyos. Bakit yun? Kasi ang object kasi ng ating mabubuting gawa ay hindi natagpuan para sa kadakilaan ng Diyos. Maunawaan natin. Pag makikilala natin ang ating Panginoon, makikilala natin na ang ating Panginoon ay dakilang manliligtas at tayo ay dakilang makasalanan. Upang nang sa ganun ako'y nagtiwala sa Kanya, ako'y ituturing na anak ng Diyos sapagkat ang namatay para sa akin ay anak ng Diyos. Maunawaan natin mga kapatid sa umagang ito. Sabi nga, humility, ang pagiging humble is not thinking less of ourselves, but thinking of ourselves less. Yun, parang walang pagkakaiba. Sinasabi rito, humility is not thinking less of ourselves, but thinking ourselves less. Sinasabi rito na ang pagiging humble o humility, hindi yung pagtingin natin sa sariling mababa, kundi ang pagtingin natin sa ating mga sarili. Huwag natin tingnan ang ating sarili. Kasi habang tinitingnan natin ang ating sarili na dapat mababa, lagi ang focus natin ay ating sarili. Subalit kung tingnan natin ang ginawa ng ating Panginoon Jesus ang kanyang pagpapakababa, ay makikilala natin na tayo nga talaga'y tunay naging kagaya niya. Sapagkat hindi na natin inaalala ang ating sarili. Kaya nga mga kapatid, ang payo ni Apostol Paul, para gamot sa mga pride, gamot sa pagmamalaki. Tingnan natin ang ating mga kapatid. Tingnan natin ang ating kapwa na mas mataas pa kaysa sa atin. Upang nang sa ganun, ma-open man na tayo ng kanyang mga salita, masaktan man tayo ng kanyang mga masasamang gawa, lagi nating isipin na mas mataas siya sa atin upang hindi tayo gumanti ng masama sa atin. Kaya mga kapatid, ang pagganti ng ganito, kapag ginawan ka ng masama ng iyong kapwa, iniisip mo na, hindi ako pinalitin ng tatay ko para lang gawin mo ng ganito. Yung pride mga kapatid. Pero kung isipin mo na, una na akong pinatawad ng aking Panginoon, bakit ko hindi kayang patawarin ang kapwa ko? Kaya yung ginawa ng aking Panginoon. Nang sa ganun, makilala natin na mababa ang ating sarili.
At makilala natin, kaya sila ganun. Dahil hindi na nila nakilala ang Panginoon Jesus, mananalangin tayo. Mananalangin tayo sa Panginoon na makilala nila ang Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ebanghelyo na isi-share, hindi lang ng aking salita, kundi ng aking buhay. Totoo ang Diyos. Sapagkat ito nagbago ng aking buhay. Sa pinakahuling point, the way we obey His word. Nakapakita natin ang ating pagpapakumbaba kung tayo ay naging masunurin sa kanyang salita. Alam mo kapatid, kapag ang isang anak ay naging masuway na sa kanyang mga magulang, nasabi ko nito noon, ulit-ulit na ilustrasyon, laging ang unang iisipin ng tatay, aba, sino kaya ang pinagmamalaki ng anak ko at kaya na akong suwayin? Diba ganun? Napapakilala ang ating pagmamalaki kapag tayo ay paulit-ulit na sumasalansan sa kanyang salita. Kaya napakahalaga ng pagsunod upang makilala natin ang pinaka-ibig sabihin ng salitang pagpapakumbaba. Kaya nga, basahin natin sa Philippians 2 verse 8. Gawa naririyan pa kayo mga kapatid. Philippians 2 verse 8 sinasabi, at palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan, sa krus. Kaya mga kapatid, maunawaan natin ang purpose ng ating Panginoong Jesus. Kaya siya nagkatawang tao, kaya niya inalay ang kanyang buhay upang maging masunurin sa kanyang Ama. Upang makilala natin ang purpose ng gospel, nakilala natin ang kanyang dahilan ng kanyang pagkamatay, nakilala din natin ang dahilan kung bakit siya nagpakababa, upang ang lahat na nagtitiwala sa kanya ay aliin natin ang sariling mababa sa harapan ng Diyos. At upang sa pamamagitan ng aking pagpapakumbaba, ang lahat ng kanyang mga salita ay aking susundin sa aking buhay. Isa sa pinakamahirap tanggapin mga kapatid kapag tayo nagkakasala, tayo nagiging kaaway ng Diyos, tayo nagiging mayabang. Sapagkat sinasabi niya ito ang dapat natin gawin. Subalit hindi natin ginagawa. So ibig sabihin, inaari natin mas mataas pa tayo sa Diyos o ka-level natin siya na madali lang natin suwayin. Nawa maunawaan natin. Sabi nga, humbleness, sa akin lang to, yung parang kasabihan, humbleness without obedience is like life but unable to breathe. Sabi sa kasabihan na inisip ko lang kanina, na ang pagpapakumbaba raw, kapag walang pagsunod ay kagaya ng buhay. Nabuhay ka sa mundong ito, ngunit hindi ka marunong humilag. Naalala ko tuloy yung aking anak na yung gusto namin si Yani, na sabi nga ng doktor sa asawa ko na mag-take ng vitamins para sa lungs. Kasi baka siya ipanganak na kulang sa buwan. So yun ang minungkahi ng doktor. Nag-take ang aking misis ng vitamins para sa lungs, para lumakas ang baga ng bata. Nung siya pinanganak, bagamat siya kulang sa mga ilang weeks, 3 weeks, halos isang buwan, ay naging okay na siya. Ganun din naman mga kapatid, na kapag tayo ay sinasabi natin na tayo mapagpakumbaba, ngunit hindi tayo sumusunod, ay kagaya rin naman ng buhay na hindi tayo marunong huminga. Useless mga kapatid. Kaya nga, sinasabi, Jesus come to do the Father's will. Kaya nga, sinasabi sa John 6:38, basahin natin, John 6:38. John 6:38, sapagkat bumaba ako mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya mga kapatid, unawaan natin ang Ebanghelyo na ginawa ng ating Panginoon Jesus ang lahat ng kanyang buhay na inilagay dito sa mundo upang sundin ang kalooban ng Ama. Hindi ba't ang sino magtitiwala sa Kanya ay dapat lamang sundin ang Panginoon Jesus sa pamamagitan ng Diyos sa kanyang mga salita? Ganun din naman mga kapatid. Maunawaan natin na nabubuhay tayo upang sundin ang Diyos.
luwalhati ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya. Kaya, bakit ganito ang mga mensahe ng naririnig ng mga kapatid? Kasi, talamak sa mga sandaling ito, hindi nalingit sa kalaman ninyo. The gospel is a gospel of grace na kahit hindi ka na magbago, ikaw ay ligtas pa rin kapagkat ang biyaya, ang alam nyo, ang dahilan ng yung kaligtasan ay biyaya. So, ibig sabihin, tinanggap ka ng Diyos, kahit ikay makasalanan, tinanggap ka niya. Kahit di ka na magbago, okay lang. Biyaya ito, hindi mga kapatid. Ang pinakatamang word, tinanggap ka kahit na ikay makasalanan. Ngunit hindi hahayaan ng Diyos ang sino mang tao na nagtitiwala sa na magpapatuloy sa kanyang makasalanang gawa. Kaya nga sinasabi ko kanina sa first point pa lamang na bibigyan niya ng biyaya ang bawat isa na tunay na magtitiwala sa kanya. Na ang kanyang mata na dati bulag, ibig sabihin ang kanyang puso na dati mapagmalaki, ito'y mababasag sa harapan niya. At lagi niya lang iisipin na hindi ako magigising sa isang umaga kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Para saan pa na magmalaki ako na napakarami kong pera? Para saan pa na magmalaki ako na ganito ang kalagayan ko sa buhay? Hindi ko mararating itong mga bagay na ito kung hindi niya unang binigyan ng hininga sa bawat pagmulat ko sa umaga. Hindi ko kayang ihakbang ang aking mga paa kung hindi dahil sa kalakasan binigay ng aking Panginoon. Sino ba ako? Bakit hindi ko siya sundin? Ang dahilan sapagkat ako, ang puso ko ay mapagmalaki. Kaya nga mga kapatid, sa umagang ito, pagamat paulit-ulit itong mga sinasabi ko, ngunit naman sa puso natin maging buhay. Kung nais natin mataas ang ating Panginoon, dapat mababa ang ating sarili sa harapan niya. Kaya nga mga kapatid, isa sa dahilan, sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus at muli niyang pagkabuhay at sa pamamagitan niya ang lahat ng nananampalataya ay maghihintay ng pangalawa niyang pagbabalik. Kaya nga itong mga nangyayari sa kapaligiran ngayon ay sinidlan ng takot ang lahat ng hindi nagtitiwala sa Diyos, kundi sapagkat alam nila ng Diyos. Ngunit tayo na nagtitiwala sa Panginoon, bagamat ang mga paligid man ay nakakapagpos sa atin ng matakot, tayo ay masaya at nagtitiwala sa Kanya sapagkat alam natin sa pagbabalik niya, kunin niya tayo at makakasama niya tayo. Ihiwalay niya, kagaya ng paghihiwalay ng damo sa trigo, kagaya ng kambing sa tupa, ganun ang gagawin ng ating Panginoon sa pangalawang pagbabalik. Kaya naman panatag ang ating mga puso kung tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Panatag ang ating mga puso. Kaya nga mga kapatid, sa pinakahuling point, the way we obey His word, paano ba natin ito sinusunod? Kung ang aking pagsunod ba ay para sa kalwalhatian ng Diyos o para maitaas lamang ang aking sarili. Kaya nga sinasabi sa 1 Corinthians 10:31, dito na tinubuklat yung sinasabi, whenever we do, whether we eat or we drink, do it to the glory of God. Inuutusan ang lahat tayo na anuman ang ating gawin, pinakamaliit man gampanin at pinakamalaking gampanin man, gagawin ko ito sa pamamagitan ng kalwalhatian ng aking Panginoon. Kaya nga kanina, sinasabi ko, ang lahat ay gustong maging leader. Nandoon ka, naging mataas ka, nilagay ka ng Diyos sa mataas na posisyon upang maiwalhati ang pangalan niya. Kaya nga natutuwa ako kay Senator Pacquiao. Nilagay siya ng Diyos sa katayuan na successful in the terms sa mundong ito upang ipakilala ang kalwalhatian ng Diyos. Sinasabi ni Senator Pacquiao na wala ako, I am nothing without Christ. Ganun ang ating motive sa ating mga buhay. Lahat ng ating gagawin, pag-igihin natin gawin. Maging obedience tayo sa lahat. Obedience tayo sa gobyerno, obedience tayo sa ating magulang, obedience tayo sa lahat. Ginagawa ko ito hindi para ipakita na ako masunuring mamamayan. Ginagawa ko ito sapagkat gusto kong maitaas sa buhay ko ang Panginoong Jesus. Paano siya naitaas? Sapagkat naging masunurin ang aking Panginoong Jesus maging sa kamatayan sa krus, sa ikaluluwalhati
ng Diyos Ama. Ganun din naman ang ating mga buhay, mga kapatid. Kaya nga, baka dito tayo magtatapos, we are not born here on earth just to fulfill our selfish desire, but acknowledge who God is and humble ourselves and obey His will. Kaya nga mga kapatid, nawa makita natin ang pinaka-life goal para makita natin ang pinaka-significant ng gospel. Kung ang life goal mo, ang pinaka-gusto mo sa buhay ay magpayaman, baliwala sa iyong ebanghelyo. Kung gusto mo sa buhay ay maging sikat, ang hangahan at tinuduluhin ng karamihan, baliwala sa iyong ebanghelyo. Pero kung gusto mo sa iyong buhay ay makilala ang Panginoon Jesus, patuloy kang makikinig ng salita at malalaman mo na ikaw ay nabuhay sa mundo ito, hindi para lamang matupad ang ating mga ambisyon na makasarili, kundi sa lahat ng pagkakataon ng aking buhay. Binigyan man ako ng kayamanan ng Diyos, itinaas man ng Diyos ang aking kalagayan na naging mataas ako sa iba. Iniano ito ng Diyos, baga iniloob dito ng Diyos upang makilala ang ating Panginoon Jesus sa ating mga buhay. Yun lamang mga kapatid, na maunawaan natin na isa sa pinakadakilang hadlang kung bakit ang tao ay hindi manampalataya, ilang beses man niyang marinig ang Ebanghelyo, sapagkat ito'y dahil sa mapagmalaking puso. Dapat natin itong ibaba sa pamamagitan ng pagkakakilala sa ating Panginoon Jesus, sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa kagaya ng sinabi ko kanina, na bagamat siya ay kapantay niya ang Diyos, hindi niya hinari ang pagiging pantay niya sa Diyos, kundi ginawa niya ang sarili niyang alipin, kagaya ng mga tao, at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Yun lamang mga kapatid, nawa sa puso natin naging buhay ang salita ng Diyos sa umagang ito. Na kung matagpuan man ang ating mga sarili, kung patuloy ka sa pagsasabi na nananampalataya sa Panginoon, ngunit sa kabila nito ay patuloy ka sa mga gawang makasalanan, ito yung dahilan mga kapatid. Dapat unawain sa sarili mo na ang dahilan bakit ka nabuhay sa mundo ay ang maitaas ang Diyos sa buhay mo. Kaya sabi ni John the Baptist, He must increase, I must decrease. Kailangan akong ibaba ang sarili ko. Kailangan ang sarili ko ay hindi na masunod para masunod ang Diyos. You cannot serve two masters. Hindi natin kayang sundin ang Diyos at sundin din ang layo natin. Kailangan mamatay ang ating sarili mo. Mapagmayabang na puso upang mabuhay tayo nakasama ang Diyos. Yun lamang mga kapatid, sa umagang ito, nasa third week tayo ng buwan na ito, na last topic natin about the cross. Magpatuloy lang tayo sa pakikinig. Alam niyo mga kapatid, isa sa pinaka-humbling thing na gawin natin ay suportahan natin ang church na bilang paalala bago tayo magtapos. Isa sa pinaka-humbling thing na gagawin natin ay suportahan natin ang mga church na nangangailangan ng mga gagawa. Sapagkat doon mo nakikita kung gusto mo ba talaga itaas ang Diyos sa buhay mo o gusto mo maitaas ang sarili mo. Kasi nanaisin ng isang tao na maglingkod sa church na napakaraming mga makikinig, na tumugtog sa maraming mga audience upang makilala ng lahat na siya'y magaling. Pero kung siya ay tunay na nagtitiwala sa Panginoon, siya ay maghahanap ng church na nangangailangan ng manggagawa upang makikilala niya ang kanyang sarili na ang dapat maitaas ng Panginoon. Wala mang nakikinig sa akin masyado. Hindi ako ihinto sa pagsasalita. Kahit walang nakikinig o nanonood sa akin, hindi ito magiging dahilan para hindi ako magpuri sa Panginoon. Ganun dapat ang issue ng ating puso sa pagkakas. Kaya nga mga kapatid,
Nawa ang kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Santo Espiritu ay laging umaapaw sa ating puso upang makilala natin ang ating Panginoon Jesus. Higit sa lahat, may taas siya sa ating mga buhay. Tayo manalangin sa umaga ito bago tayo magtapos sa mga banal. Tunay nga na makapangyarihan ka sa lahat. Maraming salamat sa biyaya mo sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Nakilala namin ang aming mga sarili na mapagbalaki laban sa isang tao. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, baguhin mo ang aming mga puso sa umaga ito. Tunay nga, turuan mo kami magtiwala sa iyo sa pamamagitan ng iwaksin namin ang aming mga sarili. Na huwag na namin unahin ang mga sarili namin mga ambisyon sa buhay, kundi ikaw ang may taas. Nang sa ganun, anuman ang mga mangyari sa aming buhay, kami man ay umangat ang antas ng pamumuhay sa iba, ay ito'y dahilan upang ibigay sa iyo ang kapurihan sa pamamagitan ng maging matulungin kami sa aming mga kapwa. Maraming salamat o aming Diyos sa umagang ito. Sa isa na namang umaga na pinakilala mo ang iyong salita. Pinakilala mo sa amin na dapat kami maibaba upang kayo ay may taas sa aming mga buhay. Nawa ang ibang mensahe sa umaga ito ay tumimo sa aming puso at muling magpaalala at paulit-ulit na magpaalala sa amin sa iyong ginawa at kung paano mo kami nailigtas. Maraming salamat. At dalangin po namin sa umaga ito na anumang mga pangyayari dito sa aming mga buhay, sa mga kalagayan namin na nababatbat ng takot ng karamihan, maging ang aming mga sarili, paalalahanan namin ang aming mga sarili na magtiwala sa iyo, na ang iyong pangako, Panginoon, ay sapat na upang kami magala. Dalangin po namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong kahabagan, na ang iyong kaparaanan ay makilala na lahat. Na iniluog mo ang dahilan ng sakunang ito ng buong mundo upang makilala na mapagmalaking tao na mayroong Diyos na siya ang nagtitrol ng lahat. Nawa, Panginoon, ang mga nararanasan namin sa aming paligid ay maging dahilan upang ang lahat ay magtiwala sa inyo. Maraming salamat po. At iwasan niyo po, Panginoon, na ang lahat, Panginoon, na naglilingkod sa kapwa ay magkasakit. Iiwas mo sila sa aming karamdaman upang makilala nila ang iyong kapangyarihan na ikaw lamang ang dahilan kung bakit sila naging ligtas kapamakan. Sa iyo ang papurihan sa mabuti. Maraming salamat sa malayang pagbabahagi ng salita. Ito samot namin panalangin sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Nababa namin ang ating sarili upang mataas ang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid at patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. God bless po.